Hello everyone! For today's video ay papakita ko sa inyo kung paano maglinis ng bintana. So madali lang ito guys kasi very basic lang ito at pwede natin itong gawin sa ating bahay kung ganito yung bintana nyo. So una prepare muna natin yung hagdanan at kunin natin yung mga panlinis tulad ng glass cleaner at dito pala guys gumamit ako ng tubig kasi maalikabok. You know naman dito sa abroad minsan nag-uulan ng alikabok. So yun guys, at kailangan natin ng dalawang pamunas. Yung isa is para sa glass cleaner at saka yung isa is para sa tubig. So dahan-dahan lang tayo sa pag-akyat ng ating mga hagdanan mga kapatid kasi baka mahulog tayo at tayo ay mapilayan. So kailangan talaga mag-ingat. Trivia tayo mga kapatid. Kung gusto nyo pong magbalak, mag-abroad, pag-isipan nyo po talaga ng 100 na beses kung desidido po kayo o interesado po talaga kayong mag-abroad kasi dito sa abroad, hindi talaga basta-basta ang trabaho dito. So alam nyo naman guys, sa mga unang mga upload ko bago ako pumunta dito sa abroad, nakikita nyo na sobrang taba ko, as in yung hindi naman masyadong sobrang taba pala, yung saktong taba lang, no? Nasa palagay na lang natin nasa mga 50 kilo. So ngayon nakikita nyo naman yung katawan ko. So guys, sa loob pala ng 3 taon, dun yung mapapansin na yung katawan nyo is parang namamayat na kayo kasi maluluwang na yung mga damit nyo. Dahil depende naman siguro sa mga amo kasi ikumpara ko dito sa akin. Kaya ako namayat guys kasi hindi ako masyadong kumakain ng marami. Gawa ng yung amo ko ay ayaw niya ng maging mataba ako kasi nga daw kapag mataba daw mabagal kumilos. Pero depende naman yan sa tao. Kung porket mataba ka, mabagal kang kumilos. Meron naman kasing mga payat, mabagal din kumilos. Nasa atin naman yan kung paano natin i-handle ang paggawa sa loob ng bahay. So sundin na lang natin yung mga sinasabi ng ating amo para hindi tayo mas lalong mapagalitan. So, ayun, nakikita nyo, nagsimula na akong maglinis at talagang mag-ingat tayo mga kapatid kasi kunting galaw mo lang na ay pwede ka nang mahulog dyan at mangyaring mapilayan ka or ano pang pwede mangyari sa'yo. So, ayun, at ipapakita ko sa inyo. Ayan, tapos na yan siya mga kapatid. Nalinisan ko na. So, technique lang to mga kapatid ha. Kung gusto nyo ng mabilisang paglinis, ay huwag kayong yung sobrang arte-arte talaga. Yung makikita nyo na sa tingin nyo ay malinis, okay na yun. Kasi pag sa labas ng bahay, bihira lang nila yan makikita. Pero pag nasa loob ng bahay mga kapatid, kailangan talagang malinis at pulido yung paglinis natin kasi na sa atin lang din. Kung bawa hindi masyadong malinis yung paglinis mo, ay ipapaulit lang din yan. So sobrang pagod mo or tsaka doble na yung pagod mo dyan. Kaya yung mga iba siguro kaya namamayat dahil inuulit-ulit pa nila yung mga trabaho nila gawa ng hindi na linisan ng maayos. Pero meron talagang amo na kahit sobrang linis na ipapaulit pa rin sa inyo. So ito talaga ang payo ko sa inyong mga first timer dyan or mga magbabalak ng mag-abroad. Pag-isipan nyo talaga, lalo na ang homesick, number 1 na kalaban natin dito guys kasi syempre malayo tayo sa ating pamilya. Kung may anak tayo, malayo tayo sa ating anak. At maswerte ka kung pagdating mo dito ay nakakunik ka agad sa kanilang wifi or binilan ka agad ng
SIM card para makontak yung mga anak mo. So, paswerte-swerte lang talaga guys. Kahit saang bansa man yan, kahit saang lugar man yan, kung swerte mo talaga. Kung malas mo, edi hanap ka ulit baka sa susunod na pagtrabaho mo, either sa mapa-abroad man or sa Pinas, baka ay nandun na yung swerte mo. So, kailangan lang natin magtiyaga mga kapatid, lalo na kapag nakapagsimula ka na dito, makapagtrabaho dito sa abroad sa loob ng 3 taon. Kapag ikaw ay nakalampas ng 3 taon, hindi ka na pwedeng umuwi ng basta-basta na lang kasi meron tayong kontrata na pinirmahan. So, yung kontrata na yun ay kailangan mong tuparin para sa'yo. Pero meron din tayong mga kontrata na nararapat para sa atin pero karamihan sa mga amo ay hindi nila sinusunod. So, dapat sana yan ay pagbigyan ng pansin ng ating OWA or OFW, yung namamahala ng mga OFW at saka OWA, pati na din yung PIDOS. So, sana ay ma-enhance lalo para ang mga kagaya namin na mga OFW ay mabigyan ng karapat-dapat na naaayon sa kontrata. So, yun lang mga kapatid, at mag-iingat po tayo lahat kung sino po kayo nakakanood ngayon dito sa video na to. Paki-comment po ng pangalan nyo at ng lugar para ma-shoutout ko po kayo sa susunod natin na vlog. Maraming salamat sa panonood, at pakitapos na po ang video, huwag kalimutan mag-comment, like, share, subscribe, and click all the bell mga kapatid para updated kayo sa mga bago nating videos tungkol sa mga OFW, tungkol sa mga karanasan dito sa abroad. See you at tapusin natin ang video. Maraming salamat po. Yun lamang po, at mag-ingat tayong lahat.